tutuloy niyo ang pakikipag-isang dibdib niyo kay Angaway. Sa isipan ni Bagani, ako'y patay na. Binaon niya na ako sa limot. Kapag napalaya mo na ang kanilang pood ay mabubunga ito ng maganda para sa inyong pagmamahalan. Hindi ko lubos akalain na tayo magkakasundong muli. Sinaktan ako ng dayo! Dakpin siya! Daling kay Pusaka! Sandaling matuloy ang pakikipag-isang dibdib ni Lingayan kay Raha Angaway ay ang pagtatapos ng aking mga pangarap. Ang putong sa iyong ulo, mahal na Raha. Yan lamang ang aking hinihiling na bugay. Iba na lamang ang iyong hiniing. Ayaw niyang kayo'y maging hadlang sa nagaganap ng pamamangkaw ni Angaway. Hinihimok ko si Ina Iyaw, tiwata ng hangin at unos. Nakidlatan niya ako sa aking tinatayuan kung ako'y nagsisinungaling. Hindi ka karapat-dapat maging baylan. Bawiin mo yung sinabi mo! Bawiin mo! Hindi ko babawiin. Sapagkat sa ating dalawa, ako nagpapahayag ng totoo. Huwag mo naman saktan ang aking bahay! Pinagbigyan na kita, Apila. Bakit hindi ka lumalaban sa aming bayalan na si Apila? Wari ko'y marami kang natutunan kay Dayaw sa pagkipagtanggol sa mga kalaban. Alam niyong taglay ko ang lakas upang labanan siya. Ngunit hindi ko ginawa upang patunayan sa inyo na hindi ko hangad na saktan siya. Sinungaling! Huwag kang magpanggap na mabait ka! Tama na. Nalasap na ni Amaya ang parusa. At wari ko natanggap mo na rin ang hiling mong katarungan nung sinaktan mo si Amaya dito. Ngunit hindi yun ang hinihiling ko. Ang nais ko, mapalaya sa mga dayo dito sa ating banwa. Ang putong ay sagisag lamang ng kapangyarihan. Ang tunay na kapangyarihan ay taglay ko sa aking sarili. Madali lang palitan ang putong na ito. Lalo't maraming panday dito sa ating puod na maaari kong utusan gumawa ng kawangis nito. Ngayon, kung ang putong na ito ang talagang iyong nais, Lingayan, hindi ako mangingiming na ipagkaloob ito sa'yo. Kung palalayasin ko si Amaya sa kabila ng pananakit mo sa kanya, siya naman ang makakatanggap ng labis na kaparusahan. At dahil ito'y hindi makatarungan, maaari siyang gumanti sa'yo. Na ito naman hindi ko mapapahintulutan. Kaya, katuwa na lang tayo at nailatag na ang katarungan. Tapos na ang paglilitis. At makauwi na kayo. Makatarungan ang hatol niyo, Ama. Ihahatid ko na kayo sa inyong balay. Sumunod na kayo sa akin. Nagagalak ako at naging mabilis at maayos ang aking pamamangkaw, Lingayan. Ngayon din ay uutusan ko ang aking mga sandig upang paghandaan ang ating pag-iisang dibdib bukas ng gabi. May tutol ka ba sa aking ipinahayag, Lingayan? Kung ako ang iyong tatanungin, mahal na Raha, ay nais kong mag-isang dibdib tayo. Pagsapit ng kabilugan ng buwan. Pahintulutan akong ipaalala ng aking kapunuan na ilang araw pa bago sumapit ang kabilugan ng buwan. Higit na mabuti na masunod ang inyong nais. Ang itakda ang inyong pag-iisang dibdib bukas ng gabi. Paragahin, nasaan ang ating kapunuan? Mahalaga ang pakay ko sa kanya. Ibig ko siyang makausap. Makapag-aantay ang iyong sadya, Lamitan. Higit na mahalaga sa ating Raha ang pamamangkaw niya kay Lingayan. Kung gayo'y totoo ang usap-usapan ng lahat, na tinanggap ni Lingayan ang alok ng ating kapunuan. Tama ka, Lamitan. At ayaw nang magsayang ng panahon ng ating Raha. Tumuloy agad siya sa pamamangkaw sa dating hara. Tila ibig talaga niyang makaisang dibdib si Lingayan. At hindi niya alintana na kahit pinagtangkaan ni Bagani kanyang buhay. Nagtangka si Bagani laban sa kapunuan. Oo. Sinaksak niya ito ng baladaw. Ngunit pasalamat na lamang tayo at hindi napuruhan ang kapunuan. Hindi ko nais na mapulaan ang Raha sa pagpili sa akin.
Nais kong maging maganda at dalisay sa pagsapit ng aming pag-iisang dibdib. Kung gayon ay pagbibigyan ko ang iyong hiling lingayan. Ipagpapaliban natin ang ating pag-iisang dibdib sa pagsapit ng kabilugan ng buwan. Daghang salamat, mahal na Raha. Bigo na naman ako sa pagpapalaya sa mga dayo. Mauubos na ang pagtitimpi ko sa kanila. Huwag kang magpadala sa iyong damdamin na pila. Itoon mo ang iyong isipan sa iyong nais gawin. May iba pang paraan upang mapalaya sina Amaya dito sa ating banwa. Ngunit pagod na ako sa pag-iisip, Sakab. Ano pa bang nalalaman mo tungkol sa mga dayong batukan? Hindi ko lubos maisip na magagawa ni Apila yon sa kanyang sarili. At ako pa ang sinisisi niya. Sa tingin ko'y masusing binalak yun ni Apila. Pagkat inamin sa akin ni Sakab na sinadya niya akong ilayo sa kakahuyan upang masarili ni Apila si Amaya. Ayon sa salaysay ni Dayaw, tumakas sina Amaya sa kanilang puod upang hindi maparusahan sa pagpaslang sa kanilang raha. Kung gayon, nagsusumiksik sila dito sa ating banwa. Dito nila napiling magtago sa kanilang mga kalaban. Tantanging paraan upang mapalaya sila dito sa ating banwa ay kung matutuntun sila ng kanilang mga kalaban. Kung alam ko lamang, hindi na sana kita iniwan. Huwag mo nang sisihin ang iyong sarili, Ahak. Walang minais mangyari yun. Ang tanging panalangin ko lamang ay hindi magbago ang pagtingin mo sa amin, Dayaw. Wala kang dapat ipag-alala sa akin, Amaya. Pagkat naniniwala akong nagsasabi ka ng totoo. Dagang salamat sa'yo, Dayaw. Sa tingin ko dapat nating pag-ibayuhin ang pag-iingat. Sapagkat hindi titigil si Apila hanggat hindi tayo napapalabas ito sa kanilang poot. Pinapahanga mo ko, Sakab. Hindi ko akalain na matalas pala ang iyong pag-iisip. Hindi lamang si Dayaw ang magaling, Apila. Kung imumulat mo lamang ang iyong mga mata, ay marami ka pang makikita magagandang katangian. Hindi mahalaga sa akin ngayon yon. Ikaw na rin ang nagbanggit na ituon ko ang aking pag-iisip sa nararapat kong gawin. Ngunit, hindi ko lang talaga maatim ang pamamalagi ng mga dayo dito sa ating banwa. Kaya't magsama ka ng mandirigma at tuntunin niyo ang puod ng pinagmulan nila Amaya. Kapag nakarating kayo doon, ipaalam niyo sa mga kaaway nila na buhay pa si Amaya at nagkukubli dito sa ating banwa. Masusunod, Apila. Humayo na kayo at wag na wag niyo kong bibiguin. Iloy. Bakit hindi niyo ako agad pinatawag nung dumating si Angaway upang mamangkaw? Sa halip ay inutusan niyo pang si Sungil na pigilan akong umuwi. Pagkat batid ko, natutol ka pa rin sa aking naging pasya, anak. At hindi ko nais na makagulo ka sa pamamangkaw ni Angaway. Nasaan sila? Nasaan si Angaway? Huli ka na, Bubagani. Ang kalis ng raha. Pagkat napagkasanduan na nila ng ating Iloy, nagaganapin ang kanilang pag-iisang dibdib sa susunod na kabilugan ng buwan. Hindi na ba talaga magbabago ang iyong pasya, Iloy? Wala na akong pagpipilian, anak. Naibigay ko na ang aking salita sa mahal na Raha. At kailangan kong ihanda ang aking sarili bago sumapit ang kabilugan ng buwan. Hindi biro itong aking susuungin. Angaway, aking apo. Ibig kong malaman mong ako'y labis na nababahala sa walang pakundangan mong pagpapaunlak sa lahat ng kahilingan ni Lingayan. Iyong putong na siyang sagisag ng iyong kapangyarihan ay pinagkaloob mo sa kanya. At maging ako naman ngayon ay nag-aalinlangan sa kawastuhan ng aking pasya kung
Karapat-dapat nga ba si Lingayan na maging kabiyak ng iyong dibdib? Maayong gabi, mahal na Raha, punong babaylan. Sumasang-ayon ako sa punong babaylan, mahal na Raha. Malalim na ang gabi, Lamitan. Ano pang ginagawa mo rito? Sinadya kong hintayin ka, mahal na Raha. Sapagkat ako'y hindi matahimik nang mabalitaan ko ang ginawa sa iyo ni Bagani. Sana idulutan niyo ako ng katahimikan. Nang sa gayon, ay malampasan ko tong aking pinagdadaanan. Batid kong nais lamang na aking Eloy na ilayo kaming magkapatid mula sa kapahamakan. Ngunit hindi ko mauunawaan kung bakit kinakailangan pa ng aking Eloy magdusa. Mantayak lamang ang aming kaligtasan. Walang buting idudulot ang pakikipag-isang dibdib mo kay Lingayan. Sa halip ay panganib lamang ang dala ng kanyang angkan at patunay nito ang ginawa ni Baganing pagtatangka sa iyong buhay. At paano ka nakatitiyak na hindi ka niya sasaktang muli? O hihintayin mo pa ba na ikay kanyang masugatan ng malubha o di kaya mapatay? Huwag niyo nang alalahanin si Bagani. Meron na akong binabalak laban sa kanya. At ano ang iyong binabalak labang kay Bagani? Kung may tangka kang masama sa kanya, sa tingin mo ba ay hahayaang mangyari yun ni Lingayan? Hindi, mahal na Raha. At hindi rin magiging mabuting asawa si Lingayan. At sa halip, siya lamang ang magiging daan sa iyong pagbagsak. Patnubayan niyo ako, aking maba. Magparamdam kayo sa akin. Ituro niyo sa akin kung anong kinakailangan kong gawin. Ipakita niyo sa akin kung paano ko ililigtas ang aking Eloy mula sa kapahamakan kanyang itinatahak. Mahal na Raha, hindi pa huli ang lahat upang magbago ang iyong pasya. Talikdan mo na si Lingayan. Umiwas ka sa kapahamakan. Aking apo, hindi ko tinatawaran ang katalinuhan ng iyong mga pagpapasya. Subalit, bilang iyong tagapayo, nais ko sanang bigyan mo ng pansin ang mungkahi ni Lamitan. Kanina pa kita inaantabayanan. Saan ka ba nagtungo? Mula sa puntod ng aking baba, hinimo ko siya magparamdam sa akin. Naituro sa akin ang kalutasan ng ating suliranin. Ngunit tira parang kinakausap ko lamang ang hangin. Walang tugon na dumating sa akin. Wala na sa suladandungan ng iyong bababagani. Hindi na niya tayo matutulungan o mapapangalagaan. Ang tanging mapanghahawakan na lamang natin ay ang isa't isa. Kailangan mong tanggapin ang aking naging pasya. Masakit man tanggapin, ngunit wala na akong magagawa. Napakabait niya sa akin. Sa amin ni Banok, napakabuti niyong Eloy. Hindi namin makakalimutan ni Banok ang iyong pagpapakasakit. Mailayo lamang kami sa kapamakan. Salamat sa iyong pag-unawa, Bagani. Ngunit ipinapangako ko sa inyo, Eloy. Sa sandaling makipag-isang dibdib ko kaya ang away, gagawin ko ang lahat, mapalaki lamang ulit ang aming pangkat. Sisikapin namin magparami. Hindi lamang dahil nais kong bigyan ng katarungan ang aking baba. Ngunit dahil nais kong ilayo kayo mula sa sukam niyong makakaisang dibdib. Tumahimik na kayong dalawa! Tumahimik na kayong dalawa! Kung talagang may binabalak si Lingayan o ang kanyang mga anak laban sa akin, makakatiyak kayo na sila'y hindi magtatagumpay. At wala akong nakikitang dahilan kung bakit ko kailangan palitan ang aking pasya. At itutuloy ko ang pakikipag-isang dibdib ko kay Lingayan.
Labis ang paggalang at pagmamahal sa inyo ng iyong naaahopan, Pusaka. Sana nga, Apila. Pagkat minsan kailang hindi ko maiwasang maging maigpit. Kailangan kong gawin yun dahil ako isang matuwid na pinuno. Gaya lang na naman na nangyari kagabi. Naway hindi sumamang loob mo, Apila, sa pasya kong hindi paalisin sina Amaya. Kayo ang bagani ng aming banwa, kaya't ginagalang ko ang inyong pasya. Umasa kayo na wala akong kinikimkim na sama ng loob sa inyo. Mabuti naman kung gayon. Mahal na Pusaka. Nais kong ialay ito sa'yo. Bilang pasasalamat sa makatarungang pagpapasya mo. Hangad kong magkasundo kayong dalawa. Kaya iwan ko muna kayong mag-usap at ayusin ang hindi ninyong pagkakaunawaan. Naunaan niyo lamang ako. Yan din ang ibig kong mangyari. Hayaan niyo, mag-uusap kami ni Amaya. Bilang na mga araw mo, Dayo. May pagkakataon ka pang umalis ng matiwasay sa aming banwa. Kung ako sa'yo, ako ang kusang lalayo. Kung ayaw mong datnan ka ng kamatayan mo rito. Gandang araw, Katoto. Itatanong lang namin kung saan matatagpuan ang puod ni Raha Manggubat. Narinig ko na yung pangalang Rahang yan. Balita ko napas lang siya. At iba na ang namumuno sa puod. Ngunit malayo ang hinahanap ninyo. Matatagpuan ang puod na yun doon sa malayong pulo. At aabutin ng ilang araw bago kayo makarating doon. Bakit mo ba ako kinasusuklaman? Ginagawa naman namin ang lahat upang makitungo sa inyo. Itigilan natin ang hindi pagkakaunawaan. Apila, maaari tayong maging magkaibigan. Hindi ako kailanman makikipagkaibigan sa isang dayo. Mamamatay muna ako bago ako makitungo ng mabuti sa inyo. Ngunit nangako ka kay Pusaka. Hangal ka kung pinaniniwalaan mo ang kasinungalingan na yon. Tungod-tungod tagaan. Tungod-tungod tagaan. Wala kaming pag-aaring baroto. Maaari mo ba kaming pahiramin ng iyong baroto at samahan kaming maglayag patungo sa aming pakay? Handa kaming bayaran ka ng bulawan. Pagbigyan mo lamang ang aming hiling. Anong iyong sinasambit? Hindi ko maunawaan. Nasaktan ka ba, Apo? Hindi naman. Ngunit hindi ko maunawaan ang kanyang sinambit. Tungod-tungod tagaan? Anong ibig sabihin nun? Isa yung pagsamo kay Ibo, ang diwata ng magbusaw at karimlan. Isang uri ng sumpa. At sino mang bigkasan nito ay malalagay sa tiyak na kapahamakan. Binayaan, ipaliwanag mo nga sa akin kung bakit maaliwalas ang mukha mo ngayon? Ito ba'y sa dahilang nakalaya ka na sa paggamit sa'yo ni Dian Lamitan? Isa yun sa mga dahilan. Ngunit bukod doon ay dahil sa inyo, Iloy. Pagkat tinanggap niyo na akong muli at pinakikitunguhan ng maayos ngayon. Binayaan, napamahal ka na sa akin, kaya hindi na kita matitiis pa. Dagang salamat, Iloy. May isa pang dahilan kung bakit ako masaya ngayon. Si Bagani. Nagkasundo na kaming muli. Muli niya na akong tinanggap bilang kanyang kaibigan at kapanalig. Natutuwa rin ako at muli kami nagkasundo ni Yang Tersayang. At ni Binayaan, isa siyang mahusay na mandirigma. Malaki ang maitutulong niya sa ating layunin. Ngunit hindi pa sapat ang ating bilang upang ating isagawa ang ating pag-aaklas. Nais ko na lahat kayo ang maghanap ng tag-iisang kaanib. Wala na akong tiwala kay Bagani. Siya ang dahilan kaya namatay ang iyong kapatid na si Amaya.
Hiloy, naunawaan ko iyon. Ngunit nakalipas na iyon. Hindi na maibabalik pa ang buhay ng aking kapatid. Nararapat nating tugunan ang ating kasalukuyang katayuan. Sa ngayon ay kailangan natin si Bagani. At kailangan niya rin tayo upang maging kanyang kapanalig laban sa mga namumuno ng kaanak. Lalo't hindi ko matatanggap si Bagani bilang isang kapanalig. Paano man nanumbalik ang aking katapatan sa kanya, samantalang siya ang dahilan ng pagkamatay ng iyong kapatid? Ngayon, kung nais mong magkasundo tayong muli, iwasan mo na si Bagani. Layuan mo na siya. Tila kayo nakapatahimik. Maaari mo bang ibahagi sa akin ang bumabagabag sa'yo? Naalala ko ang inusol sa akin ni Apila. Pinabatid sa akin na matanda ang totoong kahulugan nun. Sa kanyang diwa ahak, nais niya ako mapasama. Huwag mo nang isipin ng salitang binitawan sa'yo ng babaeng iyon. Sapagkat ang taong naghahangad ng masama sa ibang tao ay siyang umaani ng kasamaang sinambit nito. Kaya kung ano man ang hinayag niya, hindi yun magkakatotoo. Kung iyong kararapating sagutin, Ginoon, ano ba ang sadya niyo sa puod ng iyong maong Raha Manggubat? Meron kaming isusuplong na kanilang kaaway. Isang babaeng inaakala nilang pumanaw na. Kaya magmadali ka sa iyong pagsagwan upang makarating na tayo roon. Hindi pangkaraniwang tao si Apila. Isa siyang baylan na kinatuwa ng mga diwata at umalagad. Kaya't kung anumang sambitin niya, naisin niya, makapangyarihan siya. Maaring maganap yun. Kaya ako'y nababahala. Kapatid kong ikaw ay naririmarin sa nakatakdang maganap sa akin. Humihingi ako ng kapatawaran. Makikipag-isang dibdib ako kay Angaway upang mapangalagaan ang ating mga anak. Hindi mangangahulugan na ikaw ay aking kakalimutan. Ikaw lamang ang aking mamahalin, Manggubat. Ikaw lamang. Banal na Laon, dinggin mo ang aking panalangin. Nawa hindi magkatotoo ang lahat ng sinambit ni Apila laban sa akin. Yakapin mo ko ng iyong bisig upang ako'y maging ligtas na makarating uli sa aking banwa. Malipayang adlaw, Hara. Pinhayo kami ng aming Panginoong Raha Angaway upay pagkalob sa inyo, mga ito. Mangyari lamang na gamitin nyo ito at ipaggawa ng kasuotan sa napipinto nyong pag-iisang dibdib. Ibigay ninyo ang mga yan sa aking mga kasama. Daghang salamat. Maaari na kayong umalis. Ano ang mali sa habol na yan? At tila hindi mo kinagigiliwan, Lingayan? Sa aking hinuhay inangkat pa yan sa ibang pulo at ginamitan ng mataas na uri na panghabi. O sadyang hindi ka nasanay sa mataas na uri ng kasuotan sapagkat ikay ganap ng naging isang mababang babaeng kahanay ng mga uod sa burak. Pawiin mo ang iyong sinabi, Lamitan. Pawiin mo! Huwag mo akong ihambing sa'yo, Lamitan.
Kaya't bawiin mo ang iyong sinambit. Totoo ang aking tinuran, kaya hindi ko babawiin. Inihain mo ang iyong sarili sa isang lalaki nagpabagsak sa iyong angkan upang makaangat muli. Ang buong akala ko'y ika'y kagalang-galang at marangal na babae. Yung pala ay gahaman ka rin sa kapangyarihan. Hindi mo batid ang totoo, kaya't sabihin mo na kung ano ang ibig mo. Oo, sasabihin ko ang ibig kong ihayag. Mababa kang babae sapagkat hindi pa nagtatagal na sa makabilang buhay ang iyong bana, ay naghanap ka na ng ibang makakaisang dibdib. Ito ba ang babaeng inyong ginagalang? Ito ba ang babaeng nais ninyong muling maging hara? Isa siyang babaeng hindi tunay na nagmahal sa kanyang bana. Hamakin mo na ako. Ngunit kahit kailan, ay huwag mong mamaliitin ang pagmamahal ko sa aking nasirang bana. Istangan ka! Pinabalaan kita, Lamitan. Ito na ang huling araw ng panghahamak mo sa akin. Sapagkat kapag ako ay naging harang muli, ay ikaw ang una kong parurusahan sa mga kasalanan mong ginawa. Tayo na. Sino kayo? Kami makakaalib ng mga mandirigma, pinas ng Diyos sa kagubatan. Narito kami upang maghigante. Manalangin ka na sa iyong mga diwata. Ito na yung katapusan. Sayaw! Titiyakin ko na hindi makakadalo si Lingayan sa araw ng kanyang pakikipag-isang dibdib sa Raha. Ito ang bungang nakalalason na maaaring kapanghina ng tibok ng puso hanggang sa ito'y tuluyan na lamang tumigil. Hindi ako makikipagsagupaan sa kanila. Nandun ako upang mamagitan sa hidwaan nila. Hinihiling ko sa'yo na tama na, Daya. Bilang pagtanong ng utang na loob sa pagligtas ko sa buhay mo. Ang tanging hiling ko lang sa'yo, itigilan natin ang paghihiganti. Maaari mong dalhin ito kay Hara Lingayan? Ipabatid mo sa kanya na handog yan ang ating kapunuan. Masusunod. Natitiyak kong tutuparin nila ang aming kasunduan. Nakalilimutan nila ang paghihiganti. Na siyang dapat maganap dahil kung hindi, ikaw ang mananagot sa lahat na mapapaslang at masusugatan sa aming banwa. Natupad ng iyong nais, Dian Lamitan. Nagtungo na si Dalaang sa Hara, dala ang mga bungang kahoy. Mainam kung gano'n. Nandito kami upang isuplong ang isang babaeng tumakas sa puod na ito. Sa pagkakaalam ko, siya ang pumaslang sa inyong Raha. Si Amaya? Tila natigilan ka. May nararamdaman akong panganib sa puso ko. Isa kang alabay ng iyong puod. Maaring natanaw mo ang mangyayari sa hinaharap.